2 taon nang nakalilipas, sa isang gabing bumabagyo at balat ng kadiliman, isinilang ni Concubine Ning ang isang malusog na sanggol na babae. Pero idineklara ng astrologo ng palasyo na ang kapanganakan niya ay isang masamang pangitain para sa bayan. Lumuhod ang mga opisyal sa labas ng bulwagan. Nagmamakaawang ipapatay ang mag-ina para iligtas ang bansa. Sa huli, itinutok ng emperador ang kanyang espada sa madla. Sinabi niyang sila ang tunay na may dalang malas at ipinag-utos na ubusin ang lahat ng naroon ng araw na yon. Ipinatapon niya si Concubine Ning at ang sanggol sa Cold Palace. Mula noon, bawal lang banggitin ang pangalan nila. Ngayon, sa edad na 2, eksperto na si Chacha sa panghuhuli ng isda. Isang araw, tuwang-tuwa niyang ipinagmalaki ang nahuli niya sa lawa ng Cold Palace. Sa pampang, nag-aalalang sumigaw ang kanyang tagapag-alaga. "Mahal na prinsesa, ahon na po kayo dyan. Baka kayo ay sipunin." Pero si Chacha, na gandang-ganda sa malaking isda, ay nagdesisyong humuli pa ng isa. Sa isang malakas na talon, tsup! Nakuha niya ito. Pero pag ahon niya, wala na ang ate niyang si Shangcha. Naglakad-lakad si Chacha para hanapin siya. Pero na-realize niyang ligaw na siya. Bigla, may nakita siyang lalaking nakasuot ng marangyang damit na nakaupo sa di kalayuan. Unti-unting tumambad ang gwapo nitong mukha. "Wow, ang ganda naman ng manong yunok na to," isip niya. Tumingkayad siya, hinila ang manggas ng emperador at nagtanong gamit ang, "Manong, nakita niyo po ba si Kuya Shangcha?" Pero sa halip na sumagot, binitbit siya ng malupit na emperador sa kuwelyo. "Kailan pa naging zoo ang hardin ko para pasukan ng mga ligaw na hayop?" Tarantang lumapit ang isang eunuch at lumuhod sa takot. "Mahal na emperador, patawarin niyo po ako. Napakaliit po kasi ng bata ni hindi ko napansin. Pasensya na sa abala." Ibinato ng emperador si Chacha papunta sa kanya. "Liu, itapon mo yan sa lawa, tapos tanggapin mo ang parusa mo." Humagulgol si Chacha sa takot. "Parang awa niyo na po. Huwag niyo kong patayin." Nagwala siya sa yakap ni Liu hanggang sa makahulagpos at bumagsak sa lupa. Napatulala na lang siya sa emperador. Ba't kaya ang init ng ulo ni Manong? Gutom siguro. Nagiging masungit din kasi ako pag walang laman ng tiyan. Biglang maaliwalas ang mukha ni Chacha. Itinaas niya ang kanyang buslo. "Manong, sa inyo na lang po itong isda ko." Kumunot ang noo ng emperador nang dukutin ni Chacha ang isang malaking isda at ihagis ito sa paanan niya. Sasawayin sana siya ni Liu, pero pinigilan siya ng emperador. Seryoso ang mukha nito habang nagsasalita. "Tatanggapin ko to, pero sa susunod, magsama ka ng bantay kundi malulunod ka." Napaatras si Chacha nang makita ang nanlilisik nitong mga mata. Bakit parang sinusumpa ako ng tingin ni Manong? Aabutin sana siya ng emperador para tanungin ang pangalan niya. Pero akala ni Chacha hihingi pa siya ng isa. Mabilis siyang umiling at kumaway. "Hindi na pwede! Para kay mama na to." "Bawal na ipamigay. Ipaghuhuli na lang kita sa susunod." Sakto namang bumulong si Liu sa emperador. "Mahal na hari, palubog na po ang araw. Hinihintay na kayo ng mga ministro at kailangan nyo pang bumate sa inang reyna." Habang nag-uusap sila, mabilis na dinampot ni Chacha ang buslo at kumaripas ng takbo. "Kailangan ko nang umalis, baka kunin pa niya yung iba." Sa sobrang bilis niya, nasubsob siya sa bato at napaiyak. Kahit masakit, pinulat pa rin niya ang isda. Yakap-yakap ito habang nangingilid ang luha. Napalingalinga siya. "Nasaan na ba ako?" Nawawala na naman si Chacha. Bigla niyang narinig ang boses ni Kuya Shangcha na humihingi ng tulong. Ginagawang target practice ni Prinsipe Xiao si Shangcha. Natigil lang ito nang may narinig siyang boses ng bata. "Ang sama-sama mo!" Tumingin siya sa baba at nakita si Chacha na nakatinggala at nanuduruan. "Tantanan mo ang Kuya Shangcha ko." Napasimangot ang prinsipe. "Saan galing ang tabatchingching na to? Alam mo bang malaking kasalanan ang istorbohin ang pag-ensayo ko?" Agad na sumugod si Shangcha para harangan siya. "Kamahalan, kung galit kayo, sa akin nyo na lang po ibuntun lahat. Parang awan nyo na. Huwag niyong sasaktan si Prinsesa Chacha."
Napatigil si Xiaoyao nang marinig ang titulong yon. Teka, puro lalaki ang anak ng Kuya Emperor. Wala naman siyang prinsesa. Saan naman galing ang batang to? Nang marinig ni Chacha na tinawag siyang Tabachoy, nag-alboroto siya at sumigaw gamit ang pinakamabagsik niyang boses sanggol. Hindi ako mataba. Puno lang ng tofu ang katawan ko, no? Nangilid ang luha ng bata sa sakit. Bitawan mo ko! Binitawan naman siya ni Xiaoyao, pero tinukso palalo. Grabe naman ka-sensitive ang Tabachoy na to. Isang kurot pa lang, namula na agad ang buong mukha niya. Habang hinihimas ang pisingi, nag-isip ng ganti si Chacha. Napakasama ng ugali mo. Pangatlong beses mo na akong tinawag na mataba ah. Humanda ka sa akin. Sakto namang tinapik ng prinsipe ang ulo niya. Oy Tabachoy, bakit tulala ka dyan? Inipon ni Chacha ang lahat ng lakas niya at sumigaw. Isa kang malaki, pangit, at mabahong baboy. Pagkasabi niya nun, bigla siyang binitbit ni Xiaoyao at tinitigan ng masama. Anong tinawag mo sa akin? Kahit ang mga gwardiya sa paligid, pinagpawisan ng malapot sa takot. Tapos na ang maliligayang araw niya. Alam nila ang ugali ng prinsipe. Siguradong gagawin niyang tusukan ng karayom ang batang to. Agad na lumuhod si Xiangcha at nagmakaawa. Kamahalan, musmos pa po ang prinsesa. Patawarin niyo na po siya ngayong beses lang. Pero nag-beast mode si Chacha. Kinuyom niya ang maliliit niyang kamao at pinaghahampas si Prince Xiaoyao sabay sigaw. Ang baho mo, baboy ka! Bitawan mo ako! Sa gulat ng lahat, humagalpak lang ng tawa ang prinsipe. Napanghanga na lang ang mga gwardiya. Anong meron sa terror at sa destang prinsipe ngayon? Nilight na siya, pero kalmado pa rin at hindi man lang nagalit. Dahan-dahang ibinaba ng prinsipe si Chacha at kinurot ang pising nito. Oy Tabaching-ching, kung isa kang prinsesa, sige nga. Saang palasyo ka galing? Napaisip siya. Wala naman ako nababalita ang may anak na babae ang mahal na emperador. Kung nalpapanggap lang to, isisilid ko to sa sako at iuwi. Bihira lang ang ganito ka-cute na bata dito sa palasyo. Taas, anak pala siya ni Concubine, yung ipinatapon ng emperador sa Cold Palace. Binuhat niya ulit ang bata para titigan ng maigi. Kung alisin ang baby fats na yan, kamuhang-kamuha mo ang nanay mo. Pero yung bibig, naku, manang-mana sa emperador. Dinuro siya ni Chacha habang yakap pa rin ang isda. Huwag mo nga akong tawaging mataba. Chubby lang ako, no? Ikaw kaya itong napakapangit. Para sabihin ko sa'yo, isa ako sa 4 na pinakaguwapong lalaki sa buong dinastiyang Yani. Lagot sa akin ang batang mataba na walang galang. Biglang isinuksok ni Chacha ang baliri niya sa butas ng ilong ng prinsipe at nagumiti ng matamis. Hindi ako takot sa'yo, bleh. Sa sobrang sakit, nabitiwan tuloy siya ni Xiao. Nagkagulo naman ang mga alalay niya sa pag-alala. Sinamantala yun ni Chacha para belatan ng lalaki, sabay hilatay Xiangta para tumakas. Pagbalik sa Cold Palace, agad siyang nagsiga para ihawin ang isda para sa nanay niya. Ang dungis na ng mukha niya sa abo. Mukha na siyang munting tagalinis ng simenea. Lumabas si Concubine. Ningnan nang hihina ang katawan. Sinalubong siya ni Chacha para ibalita na nagluluto siya ng isda. Huwag ka nang huhuli ulit ng isda sa lawa, nag-aalalang sabi ni Ning. Delikado yon. Pinapakaba mo si Ina. Lumungkot ang mukha ni Chacha. May sakit po kayo? Gusto ko lang kayong ipaghuli na makakain. Sumingit naman sa usapan si Tangga. Desidido po talaga ang mahal na prinsesa na tulungan kayong gumaling. Nakasalubong pa nga po namin si Prince Xiaoyao pa uwi. Kung hindi po ako ipinagtango ng prinsesa, baka napahamak na ako ng tuluyan. Kinabahan si Ning at nagtanong. Inapi ka ba ni Prince Xiao? Pero nagliwanag ang mukha ni Chacha at ipinagmalaki pa kung paano niya inasar at sinundot sa ilong ang masungit na tiyuhin. Hindi makapaniwala si Ning. Hindi niya ma-imagine na ang kinatatakutang prinsipe ay nasundot sa ilong ng isang bata. Pinalalahanan niya si Chacha na mapanganib sa labas at kailangan nitong lumayo sa mga katulad ng prinsipe mula ngayon. Nanghako naman si Chacha sa ina at bumalik na sa pag-iihaw ng isda. Habang nakaupo, naisip niya ang isdang ibinigay niya kay Guu. Iniihaw din kaya niya yon?
Ang bait magsalita ni Gu. Di tulad ng baboy na yon na tinawag akong tabachingching. Napabuntong hininga si Chacha na parang matanda. Bakit kakaibang ugali ng mga tao? Samantala, papunta naman ang striktong emperador sa Sining Palace para magbigay-pugay sa inang reyna. Nagkasalubong sila ni Prince Xiaoyao na papunta rin doon at parehong ayaw magbigay daan. Binato siya ng emperador ng maanghang na salita, kaya napilitang tumabi si Xiaoyao. Sakto namang napansin niya ang hawak na isda ni Eunuch Li Yu. Naisip niya, may isda yung batang mataba. Tapos meron din si kuya? Uso ba to ngayon sa mag-aama? Sabay na pumasok ang magkapatid sa silid ng inang reyna. Pangaasar ni Xiaoyao, Liu, mukhang nabibigatan ka dyan Akin na lang kaya yan? Tulungan na kita. Nako, hindi po pwede mahal na prinsipe. Regalo po ito sa emperador ng isang batang 2 anyos mula sa likod ng bundok. Mahalaga po ito sa kanya. Buhay ko po ang kapalit kapag nawala ito. Nakutuban agad ni Xiaoyao na si Tabachingching ang tinutukoy nito. Nagkita na pala sila ni kuya. Pero mukhang hindi niya alam na anak niya yon, no? Nagbigay galang silang dalawa sa inang reyna. Kinumusta ng emperador ang lagay niya. Pero iniba agad ng matanda ang usapan sabay punas ng luha. Kapag hindi pa ako nagkaapo na babae, pakiramdam ko malapit na akong kunin ni Lord. May napanood akong dula na hari ng karagatan. Ang sabi doon, kapag naghagis ka raw ng malaking lambat, siguradong may mahuhuli kang apo na babae. Kaya simula ngayon, dalasan mo ang pagdalaw sa mga asawa mo. Kung ayaw mo sa mga babae dito, magpapa-audition ako ng mga bago. Pabirong sumingit si Xiao. Ina, kahit gustong-gusto nyo ng apo, isipin nyo naman ang kalusugan ni kuya. Paano kung mapagod siya kakagawa, tapos wala pa ring lumabas na prinsesa? Nagdilim ang muka ng emperador. Mabilis niyang binalingan ng ina. Kung apo ang gusto nyo, itong kapatid ko ang pilitin nyo. Baka swertihin siya, at maunahan pa akong bigyan kayo ng apo. Nang mapansin ni Xiao na sa kanya ipinasa ang sisi, nagdahilan agad siya para makaalis. Habang naglalakad palabas, bumulong siya sa sarili. Gusto pa talaga akong ipahamak ni kuya. Pwes, gagamitin ko ang anak niya para magpalakas sa inang reyna. Buti nga sa kanya, kasalanan niya yan dahil kinalimutan niyang may prinsesa pala siya. Pagkalabas ni Xiaoyao sa Sining Palace, nagpapahangin lang sana siya nang mahagip ng tenga niya ang walang modong dada ng isang enuko. Reklamador na inutusan lang naman maghatid ng pagkain sa Cold Palace. Nanlisik ang mga mata niya nang makitang walang hiyang dinuraan ng alipin ang pagkaing hawak nito. Tila diring-diri pa sa ginagawa. Ang lakas naman ng loob mo! Dumagundong ang boses ni Xiaoyao, kaya halos himatayin sa takot ang eunuko. Binaboy mo na ang pagkain ng mga amo mo. Isinumpa mo pa sila? Tingnan natin ang galing mo ngayon. Agad niyan inutos sa mga kawal na pigilan ang lapastangan at piliting ipakain dito ang bawat butil ng pagkaing dinuraan nito. Pagkatapos ng gulo, dumiretso na si Xiaoyao sa Cold Palace. Nasa labas pa lang, rinig na niya ang hagikik ni Chacha habang naglalaro ng tagu-taguan. Sumilip siya sa siwang ng pinto at nakitang hingal na hingal ang bata, kasabay ng malakas na pagkalam ng tiyan nito. Nang mapakinggan niya ang usapan ng mag-amo, doon niya napagtanto ang totoo at masakit na kalagayan nila. Humigop lang pala ng sabaw ang prinsesa para matira ang laman kay ina. Nagpapanggap na busog kahit namimilipit na sa gutom. Parang piniga ang puso ni Xiaoyao sa nalaman. Gutom na ang bulilit. Agad siyang nagpadala ng utusan para kumuha ng masasarap na pagkain. Pero sakto namang nakarinig ng katok sa pinto si Chacha. Pagkain na yata, isip niya. Pero laking gulat niya nang si Prinsipe Xiaoyao ang bumungad. Kaya dinuro niya ito agad. Ikaw yung mabahong baboy! Nanlaki ang mata ni Xiang Chao at mabilis na tinago si Chacha sa likuran niya nang makilala ang prinsipe. Kamahalan, paslit lang po siya. Huwag niyo salang dibdibin. Kung may dapat parusahan, ako na lang po. Narinig ni Binibining ang gulo, kaya dali-dali itong lumabas. Xiang Chao, tumabi ka sa likod ko. Pero matigas ang ulo ni Chacha at ayaw magpaawat. Sumilip ang paslit mula sa likod ni Xiang Chao. Nanlalaki ang mata habang nakaturo kay Xiaoyao. Ina,
Siya po yung salbahing tito na umaway sa amin ni Ate Siang Chow. Dagdag pa niya na parang hamon. Mabahong baboy! Ako ang sumundot sa ilong mo, kaya wag mong aawayin ang ina ko. Napabaling naman ang tingin ni Xiao Yao kay Binibining Ning. Naisip niya, mahigit 2 taon na itong nakapiit sa Cold Palace. Pero napanatili pa rin niya ang kanyang tikas at pagiging mahinahon. Hindi nakakapagtaka kung bakit baliw na baliw sa kanya si kuya noon. Magalang na yumuko si Xiao Yao bilang respeto. Nag-iinsayo ako ng espada kahapon sa burol nang makasalubong ko ang batang ito. Kaya sadya ko siyang hinanap na yon. Sana hindi kayo nabigla, ginang. Magalang na sumagot si Ning. Kung hindi nagkakamali ang prinsipe, ang batang tinutukoy niyo ay ang anak kong si Chacha. Humihingi ako ng paumanhin kung may nagawa man siyang hindi maganda. Mabilis na kumaway si Xiao Yao bilang pagtanggi. Naku, wala yon. 2 taon na mula nang itapon kayo rito ni kuya. Sigurado akong naging mahirap ang buhay niyo rito. Walang magbago sa ekspresyon ni Ning. Ang mahal na emperador ang nagpasya nito. Alam ko kung paano umiikot ang mundo sa loob ng palasyo. Handa akong tanggapin anumang kapalaran ang dumating. Kung wala na kayong kailangan, kamahalan, mas mabuting umalis na kayo. Baka madamay pa kayo sa gulo. Mumisi nang may kayabangan si Xiao Yao. May nakita ka na bang kinatakutan ko sa palasyong ito? Ang totoo niyan, naparito ako para sa munting prinsesa. Sakto namang sumigaw ang gwardiya. Narito na ang mga handa mula sa kusina ng palasyo. Ipinasok ang sandamakmak na masasarap na putahe. Paliwanag ni Xiao Yao, peace offering daw ito dahil natakot niyang bata kahapon. Nangako rin siyang mula ngayon. Hinding-hindi na magkukulang at mapapabayaan ang rasyon ng pagkain sa Cold Palace. Halos lumuwa ang mata ni Chacha sa dami ng pagkain at naglaway agad. Malambing nang ngumiti si Xiao Yao. Sige na, kain na. Espesyal na pinahandaya ni Tito para sa'yo. Tumalikod si Chacha, kumapit sa leeg ni Xiao Yao, at mabilis siyang hinalikan ng malakas sa pisingi. Mwah! Natigilan si Xiao Yao. Anong nangyari? Hinalikan ba ako ng bulilit na to? Binalinggan niya si Ning ng nakangiti. Nakakatuwa ang batang ito. Papayag ka bang isama ko muna siya sa akin ng 1 o 2 araw? Akala ni Ning ay ayaw si Chacha dahil mahiyain ito sa ibang tao. Pero yumuko si Xiao Yao at bumulong. Maraming pagkain si Tito sa bahay, tapos pwede ka pang mag-uwi. Nang marinig ni Chacha na may maiuwi siya para sa ina, agad siyang pumayag. At ganun na nga, tangay-tangay na ni Xiao Yao si Chacha paalis. Lutang pa rin si Xiao Yao sa tuwa dahil sa halik ng pamangkin. Kaya hindi niya namalayang tumakbo na pala si Chacha para humabol sa isang paro-paro. Paglingon niya, wala na ang chikiting. Samantala, sa hardin ng palasyo, halos umusok ang ilong ng emperador sa galit sa mga ministro. Palpak ang trabaho nila at nagbanta itong pupugutan silang lahat ng ulo. Sa tindi ng put, itinaob niya ang mesa, kaya nagkalat sa lupa ang mga nakahandang pagkain. Biglang may maliit na tinig na umalingaw-ngaw. Paro-paro, lipad! Hintayin mo ko! Hinggan na pumasok si Chacha sa hardin kahahabol sa insekto. Pero napatigil siya nang makita ang mga pagkain sa sahig. Nanlaki ang mga mata niya at dali-daling lumapit. May nakuha akong prutas kanina. Tapos ngayon, may mga pagkain pa. Masaya niyang daldal, deadma sa mga nanginginig na ministro sa paligid. Binalingan ng emperador si Liu. May dumaan ba? Parang pamilyar ang itsura. Agad namang lumapit si Liu para tingnan. San palasyo ka galing? Hindi mo ba alam na bawal gumala rito? Maari ka mapugutan ng ulo sa ginagawa mo. Napasimangot si Chacha. Sayang naman. Nasa lupa na yung pagkain. Hindi ba pwedeng kainin ni Chacha to? Gaya ng dati, puro lafang lang ang nasa isip niya. Natauhan ang emperador. Siya yung batang nagbigay sa akin ng isda noon na. Dati nanging isda lang, na yon namumulot na ng pagkain. Grabe naman ang takaw ng batang to. Nang tumingala si Chacha at nakita siya, abotenga ang ngiti nito sabay palakpak pa sa tuwa. Manong naghahanap ba ng sakit ng katawan ang batang to? Tinawag niyang eunuch, ang mahal na emperador. Pero himala, hindi nagalit ang hari. Sa halip, tuwang-tuwa pa siya. Naalala mo ako?
Malambing niyang tanong. Kinuha mo yung isda ni Chacha. Sagot ng bata habang nagsisiksik ng pagkain sa bulsa. Tandang-tanda ko po yun. So, ibabalik niyo na ba ang isda ko? Pilit na nagpapakalma si Chacha, kahit kabadong-kabado. Sige, kinuha ng emperador ang isda. Pero imbes na magpasalamat, nang hingi pa ng kapalit ang chikiting. Numiti ng pagkatamis-tamis ang hari. Halika rito. Kulang na lang ay atakihin sa puso nang sabay-sabay ang lahat ng ministrong nasa paligid. Ilang taon na silang nagsisilbi sa palasyo ng Yanchi. Pero ngayon lang sila nakasaksi ng ganung ngiti at lambing mula sa mahal na hari. Talagang makasaysayan ang araw na ito. Lumapit si Chacha sa emperador at nagtitigan ng dalawa. Tila ba nakikilatisan? Habang nakatitig sa gwapong eunuch, naisip niya, sana siya na lang ang katay ko. Bigla siyang binitbit ng hari sa paa at inalog-alog. Bumuhos parang ulan ang mga tinagong pagkain mula sa bulsa niya. Hilong-hilo si Chacha nang ibaba siya ulit sa lupa. O, paano naman tong mga dinukot mo sa akin? Gawa yan ng pinakamagaling na kusinero sa buong bansa. Sapat na siguro yan kapalit ng isang isda, di ba? Kumaway ang matabang kamay ni Chacha. Pinulot lang naman to ni Chacha. Hindi naman to sa inyo, Manong Eunuch eh. Huwag ka nang madamot. Inabutan niya ito ng prutas. Manong Eunuch, pinitas lang to ni Chacha dyan sa tabi-tabi. Ito ang pinakamasarap na prutas sa balat ng lupa. Para sa'yo na lang. Biglang sumingit si Liu. Lagot na. Nagpanik siya ng malala. Sukdulan ang galit ng mahal na hari sa maasim. Noong pinatikim siya ng gobernador ng espesyal na suka, halos mapatay niya ito sa bugbog. Katapusan na ng batang ito. Kinuha ng emperador ang maasim na apricot. Pero laking gulat ang lahat nang hindi nga ito tinapon. Tinanggap niya ang regalo ng prinsesa. Kinusot-kusot pa ng mga ministro ang mga mata nila sa sobrang pagkabigla. Tinitigan ng hari si Chacha. Papalitan mo ba ang lahat ng snacks ko ng isang maasim na apricot? Akala ni Chacha, binabawi niya yung prutas. Mabigat man sa loob, dumukot ulit siya ng isa pa sa bulsa. At inabot ito sa hari. Nang may pag-aalinlangan, napansin ng emperador na nanghingilid na ang luha ng bata. Naisip niya, mukhang patay gutom talaga ang chikiting na to. Mawalan lang ng isang apricot, parang gunaw na ang mundo niya. Inutusan niya si Liu na maglabas ng isang kahon ng pagkain mula sa kusina. Nang makita ni Chacha ang kahong umapaw sa pagkain, muntik nang lumuwa ang mga mata niya sa sobrang saya. Sa iyo na lahat yan, sabi ng hari. Masaya ka na? Opo, pwede ring ilagay ni Chacha ang mga prutas dito. Nagsimula siyang mamulot ng apricot sa sahig. Tinapik ng hari ang kamay niya. Nakakadiri ang itsura ng mga prutas na yan. Itapon mo na! Nadurog ang puso ni Chacha. Kapag tinapon, wala nang kakainin si Chacha. Pinulot niya ulit at maingat na ibinalik sa bulsa. Doon napansin ng emperador ang burda ng maliit na tupa sa damit niya. Napaisip siya. Ipinanganak ba siya sa taon ng kambing? Ibig sabihin, 3 taong gulang na siya ngayon. Kung tutuusin, nagkaroon din ako ng anak na babae. Kung hindi lang siya idineklarang malas sa bansa, ganito na rin siguro ang edad niya. Hinimas niya ang ulo ng bata at bumulong. Ang taba mo talaga. Napang-uso si Chacha sa narinig niyang asar. Hindi mataba si Chacha, no? Angal niya sabay. Taas ng damit para ipakita ang bilbil. Cute lang po ito. Bihag na bihag ang puso ng mga ministro sa kakulitan niya. Ang sarap iuwi at alagaan sa sobrang cute. Mabilis na ibinaba ng emperador ang damit ng bata at pinitik ang noo nito ng may halong pagmamahal. Huwag mong itataas ang damit mo sa harap ng ibang tao. Bawal ipakita ang tiyan kahit kanino, lalo na sa mga lalaki. Naintindihan mo ba? Siyempre, 3 taon lang ang ating si Chacha. Wala siyang muwang sa sinasabi ng lalaki. Binuhat siya ng hari at matiyagang nagpaliwanag. Ang katawan ng babae, bawal makita ng ibang lalaki. Huwag kang basta-basta magpapakita ng balat. Kung anong nakatakip, dapat manatiling nakatakip. Maliwanag ba? Tinakpan ni Chacha ang mga mata gamit ang palad. Nakatakip na po. Inosente niyang sagot. Inalis ng hari ang kamay ng bata at seryosong ipinaliwanag na ang tiyan ang dapat ingatan.
Ipinaliwanag niyang bawal ilantad ang anumang parte ng katawan na may damit. Nakukuha mo ba ang ibig kong sabihin? Walang masabi ang mga ministro. Himala ito. Galit ang mahal na hari sa mga bata. At kahit ang sarili niyang anak na lalaki ay hindi nakaranas ng ganitong lambing. Yung tingin, yung kilos, baka nagpapanggap lang na emperador to. Napakalupit niya noon sa mga anak niya. Kapag nahuli silang tamad, pinapaluhod sila sa tirik na araw at pinasusulat ng mga libro bilang parusa ng walang tigil. Pero pagdating sa batang ito, mukhang nababali lahat ng batas. Masiglang sumagot si Chacha. Gets na ni Chacha. Tago dapat ang tiyan. Kiniliti ng emperador ang tiyan niya. Mabuti naman kung ganoon. Napahagik-gik si Chacha dahil sa kiliti. Sa sobrang gigil ng emperor sa kakyutan ng bata, hindi niya napigilang sundutin ulit ito. Pero biglang nagsalubong ang kilay ni Chacha. Nag-alalang nagtanong ang emperor. Bakit? Masyado bang madiin ang pagsundot ko? Hinila ni Chacha ang damit ng emperor at bumulong gamit ang baby voice niya. Poopo! Gusto magpoopo! Litong-lito ang mukha ng emperor. Anong ibig sabihin nun? Ano ba talagang gusto ng tabatsingtsing na to? Mabilis na lumapit ang isang eunuch para ipaliwanag na, poopo, ang tawag ng mga bata kapag nadudumi. Umaasa ang eunuch na siyang utusan para buhatin ang napaka-cute na bata, pero sinaman siya ng ting. Natulala ang eunuch sa nakitang lambingan. Mahal na emperor, gising po ba kayo? Kailan pa kayo naging ganyan ka-sweet sa sarili niyong mga anak? Ilang saglit lang, lumabas ang emperor habang hawak ang kamay ni Chacha. Maginhawa na ba ang pakiramdam mo pagkatapos mo magbanyo? Malambing niyang tanong. Pero umiling lang si Chacha. Hindi po. Bakit? May masakit ba? Biglang kinabahan ng emperor. Tinapik-tapik ni Chacha ang tiyan niya na parang hirap na hirap. Gutom na ang baby ko? Agad na dinala ng emperor si Chacha sa pribado niyang tulugan, ang Yangshin Hall. Samantala, hinahanap pa rin ni Prince Xiaoyao ang pasaway na bulilit na yon. Tanaw niyang kapasok ang dalawa sa hall at napaisip. Mahirap basahin ang takbo ng utak ni Kuya. Kapag ginalit siya ng tabatsoy na yon, siguradong malalagay sa alanganin ang buhay ng bata. Mabuti pang ipaalam ko na sa Empress Dowager na may apo siyang babae. Kahit papaano, nakikinig pa rin naman si Kuya kay Ina. Nang makita ni Chacha ang handaan, nagningning ang mga mata niya at tululaway sa tuwa. Mukhang masarap to. Pati yan masarap din, sigaw niya sa tuwa. Mismong ang emperor pa ang sumubo sa kanya. Natunaw ang puso ng mga alalay sa sobrang kakyutan nila. Gusto ko siyang iuwi sa bahay. Sinong mag-aakala? Parehong-pareho pala ng panlasa sa pagkain si Chacha at ang emperor. Ilang subo pa lang ang nagagawa niya nang akmang ililigpit na ng eunuch ang pagkain. Pero mabilis na kumapit si Chacha sa braso nito at nagmakaawa. Gusto ko pa po nito. Sinanyasan lang ng emperador ang eunuch na iwanan ang pagkain. Para lang mabusog si Chacha, binaliwala niya ang mahigpit na rule of 3 bites ng palasyo. Ano naman kung gustong-gusto to ng bulilit na to? Kaya ako namang hindi kainin yan, kahit 3 buwan pa. Biglang yumakap si Chacha sa leeg ng emperador. Ang bait-bait naman po ni Uncle Eunuch, malambing niyang sabi. Sakto namang pagdating ng Empress Dowager na agad naghanap, nasaan na ang apo ko? Ang bungad ng Empress Dowager, pagpasok niya sa silid. Sinubukan ni Chacha ang gayahin ang formal na pagbati ng emperador. Panay ang sulyap niya para makuha ang tamang galaw. Agad siyang nilapitan ng matanda. Apo ko, ikaw nga ang apo ko. Tawagin mo akong Imperial Lola, dali. Masunuring sumagot si Chacha sa maliit niyang boses. Imperial Lola. Tuwang-tuwa ang Empress Dowager. Pero pagbuhat niya kay Chacha, narinig niya ang pagkalam ng sikmura nito. Inilahad ng bata ang kanyang kamay. Arf! Gusto ko pa po magnomnom, unggol niya, na may plano na palang magbalot ng tirang pagkain para sa nanay niya. Akala ng Empress Dowager ay tinatawag niyang aso ang emperador. Kaya pinagsabihan niya itong turuan ng bata na magsabi ng amang emperador. Napakamot na lang sa ulo ang huli dahil sa hiya.
Ang tabaching-ching na to ay napulot ko lang sa hardin ng palasyo. Hindi ko nga alam kung saang parte siya galing eh. Malay ba natin kung kaninong anak siya? Napasinghap ang Empress Dowager. Ano? Ang cute-cute na batang to ay hindi ko apo? Hinawakan niya ng mahigpit sa balikat ang emperador. Anak, kailangan mo siyang angkinin at gawing sa atin. Halatang nabighani na ang Empress Dowager. Sabay nilang pinanood si Chacha habang nilalafang nito ang pagkain. Dahil likas siyang mapagmahal na anak, sinigurado niyang magbalot para sa nanay niya pagkakain. Napaisip tuloy ang emperador. Sino kaya ang nanay ng bulilit na to? Hindi ko maalis, sa isip ko na parang pamilyar siya. Na mayroon siyang matinding pagkakahawig sa isang tao. Ang mga ngiti at mukha niya ay naalala niya kay Consort Ning. Biglang sumigaw mula sa pinto si Prince Xiaoyao. Oy, tabaching-ching! Agad tumakbo si Chacha at tumalon sa yakap nito. Napatulala na lang ang emperador at ang Empress Dowager. Third brother, sita ng emperador. Anong relasyon meron kayo ng batang yan? Bakit ang lapit-lapit ng loob niya sa'yo? Nang aasar na sumagot si Xiaoyao. Kasi gusto ako ni Chacha, di ba Chacha? Kumapit ang bata sa leeg niya at sumagot ng may malapad na ngiti. Gusto po, gustong-gusto. Nang makita ng emperador kung gaano kalambing si Chacha kay Xiaoyao, nag-init talaga ang ulo niya. Habang nagtatagisa ng tingin ang magkapatid, parang may kuryenteng dumadaloy sa hangin. Kahit si Liu ay ramdam na ramdam ang pagseselos ng emperador. Ikatlong kapatid, usal ng emperador, bakas ang matinding selos sa mukha. Huwag mo sabihing anak mo ang batang ito. Sa halip na tumanggi, lalong nang asar si Xiaoyao. Malamang, sa akin nagmanayan eh. Umagalpak ng tawang inang reyna. Imposible naman yata yan. Tingnan mo nga, ni Katiting ay wala silang pagkakahawig. Kung ako ang tatanungin, mas hawig pa niya ang emperador. Sabay karga niya kay Chacha at lihim na kinilig sa kanyang hinala. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng amang kakalinga sa chikiting na to. Binalingan niya si Chacha. Sa dalawang yan, sino ang gusto mong maging ama? Itinaas ng inang reyna ang bata upang makapili ito. Subalit, tila litong-lito si Chacha habang palingalinga sa paligid. Matamis nang gumiti ang ginang, sabay turo sa emperador. Gusto mo ba siya? Biruin mo, emperador, ang magiging tatay mo. Matama na tinitigan ni Chacha ang emperador at biglang humirit. Gek, utot! Halos mamilipit naman sa kakatawa si Prinsipe Xiaoyao. Emperador, baka mo utot? Naku, ang cute-cute talaga ng batang to. Kumuha ng snack si Lola Reyna at malambing na nagpaliwanag. Hindi utot, apo. Emperador ang tawag sa kanya. Gusto mo ba na maging papa ang emperador? Biglang naalala ni Chacha ang bilin ng mama niya. Huwag kang basta-basta. Tatawag ng papa kung kani-kanino. Tamang-tama. Winagayway ng reyna ang masarap na biscuit sa harap niya para takamin ang matakaw na bulilit. Baby, kapag pumili ka ng papa sa dalawang to, araw-araw kang may ganitong masarap na merienda. Pagkarinig ng masarap na merienda, napalunok agad si Chacha. Only snacks? Makakakain na rin ng masarap si Mama. Napansin ni Prince Xiaoyao na effective ang style ni Lola, kaya nagtaas siya ng malaking plato ng pagkain. Meron din si Tito dito, oh. Kabado naman ang emperador. Baka kasi piliin ng bata si Xiao. Blanko lang ang tingin ni Chacha sa dalawang lalaki. Bigla niyang inabot ang kamay sa emperador. Pakari. Naguluhan slight ang emperador, pero kumabog ng malakas ang dibdib niya sa tuwa. Nganga si Prince Xiaoyao sa pinili ni Chacha. Ganon-ganon lang? Ito na ba yung tinatawag nilang lukso ng dugo? Humagalpak ng tawa ang reyna at inabot si Chacha sa emperador. Buhatin mo na ang munting kayamanan mo. Habang karga ng emperador, bumulong si Chacha gamit ang cute niyang boses. Papa! Lusaw ang puso ng emperador. Naisip niya, ang dami kong anak na lalaki at sanay na ako tawaging papa. Pero iba to. Iba ang tama nito sa akin. Na-touch ng sobrang reyna sa nakakaantig na eksenang nasaksihan niya. Kahit saang anggulo tingnan, pinagbiyak na bunga ang emperador at ang apo ko. Hulog talaga siya ng langit. Samantala,
Mukhang iiyak na si Prince Xiao. Wasak ang kaligayahan ko. Nag-effort ako magpa-cute sa bata. Tapos talo pa rin pala ako pag dumating ang tunay na ama. Biglang humikab si Chacha. Inaantok na ako! Isang kisap mata, tulog na agad siya sa bisig ng emperador. Pagtalikod ng emperador para ilayo siya, nagbili nito. Tulog na si Taba Ching Ching. Kaya umuwi na kayo, ina at kapatid. Ayokong may maingay dito nagigising sa kanya. Naimbir na si Xiao Yao. Sasabihin sana niyang walang puso ang emperador, pero tinakpan agad ng reyna ang bibig niya. Ibalita mo agad sa akin kapag gising na ang apu ko ha. Sinubukan ni Baba ng emperador si Chacha sa kama, pero kumapit ito ng mahigpit sa leeg niya. Akmang kukunin sana ni Liu ang bata, pero tinisod siya ng tingin ng emperador, kaya natigilan siya. Wala siyang nagawa, kundi kargahin lang si Chacha habang pinapanood itong matulog ng may pagmamahal. Maingat na nagpaalala si Liu. Kamahalan, paparating na po ang mga ministro para sa meeting. Hindi pa siya tapos magsalita. Sumabat na ang emperador. Cancel lahat ng appointment ko ngayon. Sabay taboy kay Liu palabas. Dali-daling sinara ni Liu ang pinto habang bumubulong. First time to simula nang umupo siya sa trono na tinalikuran niya ang trabaho para lang bantayan ang tulog ng isang bata. Sa panaginip ni Chacha, napapaligiran siya ng masasarap na pagkain, kaya hindi niya namalayang nakagat na niya ang dibdib ng emperador na akala niya hita ng manok. Pagising ng emperador para sa morning assembly, wala na ang bata. Ang naiwan na lang ay ang pouch na may burda ng tupa. Inutos niyang halugugin ang bawat sulok ng palasyo. Pero bigo silang mahanap siya. Sa sobrang galit, nagbanta siyang pupugutan ng lahat. Nangginginig na nagsalita si Liu na bukod sa main palace, ang cold palace na lang ang hindi pa na-check. Natahimik ang emperador. So totoo ang anak ko ang batang yon. Pero siya rin ang batang nasa propesya na magdadala ng kamalasan sa bayan. Wala siyang pakialam dun ngayon. Tumayo siya agad at naghandang sumugod sa cold palace. Sa palasyo, Tuso na nakipag-usap si Consort Shu kay Consort Hua. Naghahanap ang kamahalan ng batang 3 years old. Kalat na sa palasyo na anak daw yon ni Consort Ning galing Cold Palace. Umirap si Consort Hua. Oh, tapos? Ano naman ang magagawa ng isang paslit? Sinimula na siyang sulsolan ni Consort Shu. sa pagka-traidor ni Consort Ning, Kapag nakabalik siya sa pwesto, araw-gabi niyang bubulungan ng emperador. Kapag naapektuhan ang posisyon ng third prince, malaking problema yon. Binato ni Consort Hua ang tasa niya. Hanggat ako ang reyna-reynahan dito, hindi makakawala sa palad ko yang si Consort Ning, lalo na kung gagalawin niya ang anak ko. Kahit pa ma-in-love ulit sa kanya ang emperador, mag-aaklas ang buong palasyo. Hindi ako naniniwalang kakalabanin niya ang mga ministro para lang sa babaeng yun. Napang-iti si Consort Shu dahil gumana ang plano niya. ang talino mo talaga ate. Sa isip-isip niya, kunting tulak lang pala kailangan. Handa na sa giyera si Consort Hua. Hahayaan ko lang silang magpatayan ni Consort Ning. Habang ako, relax lang na maghihintay ng grasya. Samantala, hinahabol ni Chacha ang isang paru-paro. Wait lang, butterfly! Nabunggo niya si Prince Xiao Yao na kanina pa naghahanap sa kanya. Tinuro ni Chacha ang lumilipad na paru-paro at malungkot na sinabi, "Di ko mahuli yung pretty... Gusto mo ba yung paru-paro?" Malambing na hinaplos ni Xiao Yao ang ulo ni Chacha. "Ako nang bahala, tutuluhan ka ni Tito." Sabay hugot niya ng patalim. Swoosh! At mabilis na pinako ang insekto sa puno. Nang iharap niya ito sa bata para ipagmalaki, wala nang buhay ang kawawang paru-paro at hindi na gumagalaw. Humagulgol agad si Chacha. Parang gripo ang mga mata sa pag-iyak. Nataranta si Xiao Yao. Hindi niya mapatahan ang pamangkin kahit anong joke ang gawin niya. Tamang-tama naman. Papunta ang emperador at ang kanyang entourage sa Cold Palace. Pagkakita sa lumuluhang prinsesa, tinulak niya paalis si Prince Xiao Yao at dali-daling nilapitan ang anak. "Anak, bakit? Sinong umuway sa'yo? Dasbaka natin. Sabihin mo lang sa akin." Nadurog ang puso ng emperador nang makita ang basang-basang muka ni Chacha. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata
at agad na inutusang gapusin ng mga gwardya si Prince Xiaoyao. Itinas ni Chacha ang paru-paro habang nanghingilid ang luha. Hinulungan lang po ako ni Tito Xiaosan na hulihin to. Hikbi niya. Kaso namatay. Kaya ako naiyak. Napakamot na lang ng ulo si Xiaoyao sa kawalan ng magawa. Kuya naman, ang OA mo masyado ha? Di ka man lang nagtanong kung anong nangyari bago ka nang husga. Kung ganyan ka mamuno, malamang ang dami ng inosenteng nategi sa mga kamay mo, no? Pero sa loob-loob niya, kinikilig siya. Akalain mo yon? May paki pala sa akin ang bulilit na to. Sandali palang yakap ng emperador. Ang anak ng magpupumiglas ito pababa. Gusto pala niyang ilibing ng maayos ang kaibigang paru-paro. Kaya siya na mismo ang naghukay ng lupa para sa insekto. Napanghanga na lang sina Eunuch Liu at Prince Xiaoyao sa nakita nila. Isang haring nagbubungkal ng lupa. Hindi lang basta gumawa ng kuntod ang mabait na si Chacha. Pinagdikit pa niya ang maliliit niyang palad para ipagdasal ito ng taimtim. Pinapanood siya ng emperador. Punong-puno ng pride ang dibdib. Grabe, ang buti ng puso ng anak ko. Manang-mana sa akin. Singit naman ng nakagapos na si Prince Xiaoyao. Halatang inip na. Kuya, total malinaw na ang lahat. Baka pwedeng ipakalagbo na ako sa mga gwardiya mo. Masakit kaya lumuhod, alam mo ba yon? Pero sinuway lang siya ng emperador at pinaluhod pa rin para magtanda. Naawa namang nakiusap si Chacha habang hinihimas ang sariling hita. Masakit na po ang tuhod ni Tito Xiaosan, Papa. Niyakap ng emperador si Chacha sabay irap kay Xiaoyao. Mas matalino pa sa'yo ang anak ko. Marahan niyang tinapik ang puweta ng bata. Okay na yon. Tara, kain na tayo. Pagkarinig ng pagkain, tuwang-tuwang pumalakpak si Chacha. Naiwang nakatunganga si Prince Xiaoyao habang pinapanood lumayo ang sweet na mag-ama. Pagsapit ng gabi, napadaan si Concubine Shu sa harden at nakita si Xiaoyao na nakaluhod pa rin. Tinanong niya kung bakit at kalmadong sumagot ang prinsipe na nakapikit. Pinaiyak ko kasi ang prinsesa ni Kuya. Kaya ayon, parusa, pinapagnilay-nilay niya ako dito. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Concubine Shu habang nag-iisip. Prinsesa? So totoo palang anak sa labas? Ni Concubine? Ning ang batang yon. Ipinahiya kanya sa publiko dahil lang sa kanya? Gumuhit ang peke niyang ngiti. Naku! Maliit na bagay lang yan. Kakausapin ko ang mahal na hari para patawarin ka. Pero umiling si Xiaoyao bilang pagtanggi. Wag na, kamahalan. Tama lang ang parusa ni Kuya. Mali talaga maglabas ako ng patalim sa harap ni Chacha. Kung nagkataong nasugatan ko siya ng di sadya, di ko mapapatawad ang sarili ko. Deserve ko to. Gulat na gulat si Concubine Shu. Dati-rati, laging pumapalag si Xiaoyao pag napaparusahan. Anong meron na yon? Alam kaya niyang si Concubine, ningay palalayain na mula sa Cold Palace. Kaya nagpapakabait siya. Mukhang minamaliit ko ang kakayahan ng babaeng yon. Hindi pwedeng makabalik siya sa pwesto. Samantala sa Tongan Palace, nagpahanda ng bonggang piging ang emperador at sinusubuan pa mismo si Chacha. Nagbulungan ang mga utusan sa paligid. Kahit na mga prinsipe, hindi pa. Naranasang subuan ng mahal na hari. Si Princess Chacha pa lang. Titig na titig ang emperador sa cute niyang anak habang nag-iisip. Malapit na ang Golden Melon Festival. Isasama ko siya para makakain siya ng marami. Inutusan niya agad si Liu na ihanda ang Tangmu Pavilion para sa paliligo. Exclusive lang sa emperador ang paliguang yon. Malambing niyang tinanong si Chacha kung busog na ba ito. Hinimas ni Chacha ang tiyan at tumanggo ng masigla. Binuhat siya agad ng ama. Tara, bath time na tayo! Sa loob ng Tangmu Pavilion, naghahanda na silang mag-ama sa paglublob. Kinapa muna niya ang init ng tubig bago ilubog ang anak. Manghang-manghang bata, na yon lang nakakita ng ganoon. Tinaas niya ang munting palda, sabay talon, splash! At tuwang-tuwang nagtampisaw. Ang saya-saya! Tili niya. Sabay-saboy ng tubig sa mukha ng emperador. Hindi nagalit ang ama. Pinaalalahanan lang siya na mag-ingat.
Ipinakita pa ni Chacha ang doggy paddle style niya sa paglangoy. Napangiti ang emperador, pumalakpak at pinuri siya. Aba, marunong palang lumangoy ng parang aso ang anak ko. Mas magaling ka pa kay papa. Dahil sa puri ng ama, sumisid ulit ang bata sa tubig at lumangoy ng lumangoy. Naging masaya ang bonding nila sa Tangmu Pavilion. Pagkaahon sa paliguan, agad binalot ng nag-aalalang emperador ang bata sa makapal na tuwalya upang hindi ito ginawin. Biglang napatigil si Liu nang may marinig na kaluskos sa may kurtina. Sino yan? Lumabas ka riyan na yun din. Ang lakas naman ng loob mong magtago rito. Agad na lumuhod si Chang at sunod-sunod na yumuko. Patawad, Shangcha. Wala po akong masamang balak. Ang aking ginang ay nabalitaan kasing kinuha ng mahal na emperador ang munting prinsesa. Nag-aalala siyang baka maging pabigat ang bata, kaya inutusan niya akong silipin ang kalagayan nito. Parang awa niyo na. Huwag niyo po akong patayin, kamahalan. Pinakatitigan ng emperador ang alalay na si Shang Chao. Parang may kakaiba sa kanya. Sino ang amo mo? Tanong niya. Tagaktak ang pawis ni Shang Cha habang sumasagot. Si konkubina Ning po, yung ipinatapon sa Istana ng Lamig. 2 taon nang nakararaan. Nang marinig ang pangalang Ning, natahimik ang emperador bago malamig na nagtanong. Bukod sa pag-usisa kay Cha, may iba pa ba siyang hiling? Ang palayain ko siya mula sa Istana ng Lamig. Umiling lang si Shang Chao. Ang bilin lang po niya ay silipin si Prinsesa Cha. Wala na pong iba. Napatiimbagang ang emperador sa inis. Ang babeng yun, napakahina talaga ng utak. Hindi man lang marunong dumiskarte sa ganitong pagkakataon. Mas gusto ba niyang mabulok doon sa loob ng istana? Galit niyang binulyawan si Shang Cha. Sabihin mo sa amo mong sining, mula ngayon, ako na ang bahala sa pagpapalaki kay Cha. Hindi na siya pabalik sa Istana ng Lamig. Makakaalis ka na. Kamahalan, si Cha na lang po ang buhay ng aking ginang. Kapag kinuha niyo ang prinsesa, para niyo na ring pinatay ang amo ko. Lumuhod ulit si Shang Chao at nagmakaawa. Pero dahil ayaw ng emperador na magising ang natutulog na si Cha, inutusan niya ang mga gwardiya na kaladkarin ito palabas. Kinabukasan, nagising ang munting prinsesa na may 2 estranjero sa tabi ng kama niya. Sa sobrang kaba, dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng kumot. Nagpaliwanag ang isang batang eunuch nang nasa pulong na ang emperador. Pero may iniwan itong bilin na pakainin siya ng masarap na agahan paggising. At pagkatapos ay ilibot para maglaro sa harden. Palasyo. Narinig lang ng munting matakaw ang salitang pagkain. Pumayag agad. Maya-maya pa, nasa labas na si Cha kasama ang 2 eunuch. Habang naglalakad sa harden, napansin niya ang isang batang lalaking natutulog sa ibabaw ng bato na kamukhang kamuha ng kanyang ama. Habang lalo niya itong pinagmamasdan, lalong hindi na gumalaw ang kalaro niyang paru-paro matapos itong sundutin ni Tito Xiaoan. Patay na ba ang kuya na to? Tamang-tama namang ibibinalita niya sa 2 eunuch na patay na si kuya. Na eksaktong narinig ni concubine Hua habang hinahanap ang anak niyang nagbubulakbol, si Chong. Nang marinig niyang patay na ang anak, naghisterikal ang ginang. Dinamba ang katawan ng bata at humagulgol. Talagang nawindang ang lahat sa eksena. Si Chongyi naman na halos masuka sa hilo dahil sa yugyog ay napahawak sa ulo. Ha? Sinong namatay? Agad namang pumalakpak si Cha sa tuwa. Yehey! Buhay pa si kuya! Pagkakita ni Chong kay Cha, kuminang ang mga mata niya. Saan galing ang napaka-cute na batang to? Lalapit sana siya para bumati ng biglang pinguti ni concubine Hua ang tenga niya. Ikaw talagang pasaway ka? Bumalik ka na sa Yuhei Palace ngayon din. Nakita ni Cha na nasasaktan ang kuya niya,
Kaya tinakpan niya ang sariling tenga at isinenyas. Sa lalaki, natakpan din ang tenga nito. Natigilan si Concubine Hua at tinitigan ng bata. Anak to ni Concubine Ning. Natutulog lang si Chong kanina. At nakita siya ng bulilit na to. Malakas pa naman ang nanay niya sa emperor. Kapag aksidente niyang naikwento ang nakita niya, tiyak na malalagot kami. Naisip niyang tangain na lang si Cha papuntang Yuhei Palace. Nang pumalag ang mga eunuch, ginamitan niya ng suhol na pagkain ng bata, sinabing maraming masarap sa palasyo nila. Siyempre, hindi makatangi ang matakaw at napatalon sa sobrang tuwa. Agad inutusan ni Concubine Hua ang mga alalay na dalhin si Cha sa Yuhei Palace at sinabihan ang dalawang eunuch na huwag umalis doon. Nang mawala si Cha, nagtinginan ng mga eunuch. Kailangan nating humingi ng saklolo dali. Kung hindi, mapapahamak ang mahal na prinsesa. Sa loob ng Yuhei Palace, abalang-abala ang matakaw na si Cha sa pagsalpak ng mga chichirya sa kanyang bibig. Pero may ibang motibo si Concubine Hua. Ginawa niya yon para siguraduhing hindi magsusumbong ang bata sa emperador na ang ikatlong prinsipe ay tumatakas sa klase para lang matulog. Titig na titig ang prinsipe sa cute na si Cha at habang tumatagal ay lalo siyang napapahanga rito. Biglang inabot ni Cha ang hawak na pagkain. Kuya, para sa'yo, sabi niya sa boses na ubod ng tamis. Nagulat ang ikatlong prinsipe at naisip, siguro may gusto sa akin ng kapatid kong to, kaya niya ako binibigyan. Agad siyang nagdeklara kay Concubine Hua, Ina, pakakasalan ko ang batang to at gagawing asawa. Kinilabutan si Concubine Hua. Ang bruhang to ay manang-mana sa nanay niya, malas sa kahit sinong madikitan. Wala pang ilang minuto, nakuha na niya. Ang loob ng anak ko. Kapag pinalaya sila ng kamahalan mula sa Cold Palace at ipinaimbestiga ulit ang nangyari noon, hindi ko kakayanin ang kapalit. Baka ikapahamak pa ito ng buong angkan ko. Padabog niyang ibinaba ang tasa at dinuro ang muka ni Cha. Wala akong pakialam kung gaano ka pa kagaling mangakit gaya ng nanay mo. Pero, makinig ka. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong magsisi. Agad niyang inutusan ang mga kawal na kalad ka rin, si Cha palabas. Mabuti na lang at hinarangan ng ikatlong prinsipe si Cha para protektahan. Ang kawawang bata ay nanginginig sa takot sa likod ng kuya niya habang umiiyak. Gusto ko si Papa. Sakto namang dumating si Prince Xiaoyao nang makita ni Cha ang kanyang tito Xiaoan. Parang nakakita siya ng tagapagligtas. Namumugto ang matang tumakbo siya papunta sa mga bisig nito. Ramdam ni Xiaoyao ang panginginig ng bata at alam niyang may hindi magandang nangyari. Hinanapan niya ng paliwanag si Concubine Hua. Halata ang kaba sa mukha ni Consort Hua, pero pilit siyang nagtapang-tapangan. Wala naman akong ginawang masama sa bata, ah. Gusto ko lang siyang pagsabihan na huwag gayahin ang nanay niyang magulo. Pero sa loob-loob niya, kinakabahan siya at nag-iisip. Seryoso ba si Xiaoyao? Kakampihan niya talaga ang batang to? Biglang nagdilim ang aura ni Xiaoyao at nanlisik ang mga mata nito. 2 taong gulang pa lang siya. Sumusobra ka na yata, Ginang. Tandaan mo ito. Tito ang tawag niya sa akin. At mahal na mahal ko ang batang to. Wala akong pakialam sa mga drama niyo dito sa harem. Pero wag na wag mong gagalawin si Chacha. Kinablot niya ang bata at mabilis na umalis iniwang. Tulala at takot si Consort Hua. Pagkalayo nila sa Yuheng Palace, bumulong si Chacha. Tito Xiaoan! Pinisil ni Xiaoyao ang matambok niyang pisingi. Andito si Tito, huwag kang mag-alala. Walang pwedeng umapi sa Chacha namin. Napangiti ang bata. Buti na lang nagpang-abot sila ni Xiaoyao sa harden. Kung hindi, baka napahamak ng bata. Bigla na lang, hinalikan siya ni Chacha sa pisingi ng pagkalakas-lakas. Love ko, Tito Xiaoan! Sigaw nito. Pakiramdam ni Xiaoyao, abot langit ang saya niya. Hinalikan uli siya ng bulilit. Tinanong niya kung bakit nasa labas ito ng ganito kaaga.
Saan tayo pupunta? Hatid! Kita! Sagot ng bibong bata. Miss ko na si Mama. Gusto ko makita Mama. Pumayag agad si Xiao Yao. Iniwan ang 2 eunuch at dinala si Chacha sa Cold Palace. Pagdating nila, di na nakapagpigil ang bata at tumakbo papasok. Tinulak niya ang pinto ng buong lakas at dumiretso sa ina. Matagal nang may sakit si Consort Ning dahil sa kakaisip nung ipagbawal ng emperador na bumalik si Chacha. Pinunasan ni Chacha ang luha ng ina. Mama, wag ka naiyak. Uhuli ako isda para sa'yo. Biglang dumating ang emperador. Tinawag si Chacha sa malamig na boses. Hinila ni Chacha ang laylayan ng damit ng ama, nanginghinig ang labi. Mama, may sakit si Mama! Akmang kukunin ng emperador si Chacha. Sabay bulyaw kay Xiao Yao. Kasalanan mo to. Walang nagawa si Xiao Yao. Masama bang gustuhin ng bata na makita ang nanay niya? Binuhat ng emperador si Chacha. Umuwi na tayo sa Tongshi Palace. Pero pagtalikod, niya nagwala si Chacha. Mama! Gusto ko kay Mama! Hagulhol siya ng hagulhol. Dahil di mapatahan, binaba siya ng emperador at tinalikuran ito. Pinahid ng bata ang luha niya. Iniisip na galit si Papa. Nakita ito ni Eunuch Liu at inabutan siya ng panyo. Munting prinsesa, tahan na po. Hinawakan ni Chacha ang braso niya. Tito Eunuch, ayoko magalit si Papa. Pasimpleng nakatingin ang emperador at nag-isip, sobra ba ako sa kanya? Takot na tumingin si Chacha sa kanya. Paano kung galit pa rin si Papa? Umiyak na naman siya. Biglang inilahad ng emperador ang kamay niya. Agad na, tumakbo si Chacha gamit ang maliliit niyang binti. Pero sa pagmamadali, natisod siya sa sariling paa. Parang dinurog ang puso ng emperador. Mabilis siyang lumapit para tulungan ito. Saan masakit? Patingin. SES Papa. Nang inginig na itinaas ni Chacha ang palda at tumambad ang malalang gasgas. Nakonsensya ng husto ang emperador. Paanong hinayaan kong mangyari to? Pero ngumiti lang si Chacha at kumaway. Huwag ka mag-alala. Papa, di naman masakit. Tinitigan siya ng emperador. Ang lala ng sugat niya. Pero nakuha pa niyang pagaan ang loob ko. Nagpakuha agad siya ng gamot. Nayakap niya si Chacha at bumulong. Kasalanan. Kuto. Hinawakan ni Chacha ang mukha ng ama. Papa, wag na sad. Si Chacha lang. Ang lampa. Hindi lampa ang anak ko. Siya ang pinakamatalinong bata sa mundo. Sakto namang dumating ang Empress Dowager. Takot ang emperador na mapagalitan ng nanay niya, kaya umiwas siya nung akmang kukunin ang apo. Pero biglang pumasok si Liu dala ang gamot. Nagulat ang Empress Dowager. Gamot? Sinong nasugatan? Okay naman ang anak ko. Huwag mong sabihing ang paborito kong apo. Patingin nga. Tinalikuran, siya ng emperador. Niyakap si Chacha palayo at inutusang lumapit si Liu. Nag-agawan pa silang dalawa sa paglalagay ng gamot hanggang sa tinulak ng Empress Dowager ang anak. Tabi nga dyan. Lola na ang gagamot, okay? Nalilito si Chacha sa away nila kaya tumanggo na lang siya. Hinawakan ng Lola ang maliit na paa. Oh, pagkalagay ng gamot, gagaling na to. Habang ginagamot, nagliwanag ang mata ni Chacha. Naalala niya nung ginagamot siya ng mama niya at pumatak ang luha sa kamay ng Empress Dowager. Nataranta ang matanda, akala niya nasaktan ng bata. Pero nag-aalala lang si Chacha sa mama niya. Gusto lang niya makita ang ina. Kailan ba sila magkikita? Akala ng Empress Dowager ang bigat ng kamay niya, kaya pinalo niya ang sarili. Kasalanan ni Lola to. Niyakap ng bata ang leeg ng lola niya habang umiiyak. Di mo kasalanan, Lola. Miss ko lang si Mama. May sakit si Mama, kaya kailangang manghuli ng isda ni Chacha para sa kanya. Mahigpit siyang nayakap ng Empress Dowager. Apo ko, gusto mo bang manghuli ng isda para sa nanay mo?
Teka, sino ba siya? Saang palasyo kayo nakatira? Pinunasan ni Chacha ang luha at sumagot. Ako po ang bunting prinsesa mula sa Cold Palace. Nanlaki ang mata ng Empress Dowager. Cold Palace? Anak ka ni Concubine Ning? Diyos ko! Kung ganon, apo nga kita sa laman at dugo. Tuwang-tuwa niyang binuhat si Chacha at bumaling sa emperador. Anak, totoo bang siya ang anak niyo ni Ning? Kalmadong sumagot ang emperador. Ina, siya nga ang bunga ng pagmamahalan namin ni siya, Concubine Ning. Pero dahil tapo na si Ning sa Cold Palace, kukunin ko si Chacha. Ako na ang magpapalaki sa kanya. Nang mag-isa, nagliwanag ang muka ng Empress Dowager at itinaas si Chacha. Sa wakas, may prinsesa na ang Yanchi Dynasty. Pero si Chacha, dit, ay iyak ng iyak. Gusto ko kay Mama. Uwi na tayo kay Mama. Pero deadma lang ang emperador. Nagbasa ng dokumento na parang, dit, bato ang puso. Niyakap ng lola ang bata at nakiusap sa anak niya. Kahit kunin mo siya dito, kailangan mong bigyan. Ang oras ang bata para mag-adjust, di ba? Kaya mo bang tiisin na nagkakaganito siya? Kapag nagkasakit ang apo ko kakaiyak, hinding-hindi kita mapapatawad. Biglang nag-abot ng kamay si Chacha at malambing na tumawag. Papa, puhat! Napasandal. Siya sa dibdib ng ama at nagmakaawa. Papa, bigyan mo ng isda si Mama, please. Ayaw kumain ni Chacha. Gusto ko lang ng sabaw ng gulay. Tuluyang lumambot ang puso ng emperador. Pinunasan niya ang luha ng anak. Hindi naman sa, walang maipakain si Papa sa'yo. Bakit sabaw lang ang gusto mo? Naalala niya ang una nilang pagkikita. Anong klaseng buhay ang dinaranas ng anak ko sa Cold Palace? Kaya pala siya mismo ang nanghuhuli ng isda. Mahilig sa karne ang prinsesa ko. Pero nung una kaming magkita, bukas sa loob ng ibinigay sa akin ng isda niya. Seryoso siyang nagtanong, kung si Papa ang nasa Cold Palace, bibigyan mo rin ba ako ng nahuli mong isda? Biglang naging alerto si Chacha. Niloloko mo lang ba ako para bawiin yung isda? Hindi sumagot ang bata, kaya namilit ang emperador. Sagutin mo si Papa. Sumimangot si Chacha. Ang emperador naman, ay marahang kinurot ang labi ng bata. Ayaw mo ba sabihin kay Papa? Umiling ng mabilis ang bata. Ayoko. Ang Empress Dowager naman ay sumabat. Huwag mo nang awain ang apo ko. Anak ba talaga kita? Si Chacha naman ay nagpapuff ng, pisingi at galit na nagsabi. Bad si Papa. Hindi bibigyan ni Chacha ng isda si Papa. Parang tinusok ng libo-libong palaso ang puso ng emperador. Seryoso niyang sinabi. Anong sabi mo? Pumayag na nga akong makita mo. Ang mama mo, tapos dadamutan mo pa ako ng isda. Nanlaki ang mata ng bulilit. Pwede na makita ni Chacha si Mama? Niyakap siya ng mahigpit ng emperador. So, bibigyan mo na ba ako ng isda? Nag-isip muna si Chacha, tumitig sa mata ng ama, at biglang humalik sa pisingin nito. Lumiwanag ang muka ng emperador at binuhat ito. Tara na, punta tayo sa Cold Palace para makita ang mama mo. Habang papunta ang grupo ng hari sa Cold Palace, nakita sila ni Concubine Shu. Agad itong tumakbo sa Hua Palace para magsumbong at mangintriga. Sinabi niyang papalayain na ng emperador. Si Concubine Ning. Kinabahan si Concubine Hua, parang mantikang nakasalang sa apoy sa sobrang panic. Samantala, kararating lang ng emperador sa gate ng Cold Palace. Pagtalon ni Chacha at pagtakbo sa yakap ni Concubine Ning, aawat sana si Eunuch Liu, pero pinigilan siya ng emperador. Nang makita ang hari, mabilis na yumuko si Ning bilang pagalang. Sa isip ng emperador, may sakit siya, pero lumabas pa talaga. Kailan ba matututo ang babaeng to na alagaan ang sarili niya? Tumayo ka.
Malamig niyang utos bago pumasok sa loob. Hinila ni Chacha ang kamay ng ina. Mama, pasok tayo. Nandun si Papa. Nang makita silang nagtatawanan, Habang naglalakad, nakaramdam ng selos ang emperador. ang sweet nila. Bakit para excluded ako? Tinawag niya si Chacha palapit. Ayaw bitawan ni Chacha ang kamay ng ina, kaya dinaan niya sa pagkain. Halika dito, bibigyan kita ng masarap na karne, mamaya. Natataranta si concubine Ning. Seryoso ba ang mahal na hari? Kikilala niya si Chacha bilang prinsesa? Umupo si Chacha sa lap ng emperador at masayang sinabi, Mama, dito ka rin dali. Si Ning naman ay tulala pa rin. Hindi makapaniwalang tinawag na anak ng hari si Chacha. Biglang hinampas ng emperador ang lamesa. Pinapalapit ka ng anak ko? Bingi ka ba? Gulat na napatingin si Ning. Hindi alam ang gagawin. Isip ng emperador. Multo ba ako o virus? Bakit ang layo-layo niya? Tumayo? Ramdam ang tension. Kinurot ni Chacha ang pisingin ng ama. Papa, wag mo sigawan si Mama. Dapat bati kayo. Love ni Mama si Chacha. Kaya dapat love din ni Papa si Mama at si Chacha. Nagulat ang emperador sa talino ng bata. Binuhat niya ito at tinanong, Sino nagturo sa'yo magsalita ng ganyan? Nanay mo? Pasimple niyang sinulyapan si Ning, lihim na natutuwa. Anak ko nga siya. Magaling. Alam niya kung... ano ang dapat sabihin? Halatang ninenerbyos si Ning. Awkward ang paligid, pero bago pa may mangyari, narinig nila ang may kaguluhan sa labas. Sinong nag-iingay dyan? Bulyaw ng emperador. Biglang pumasok sina concubine Hua at Shu, sabay luhod sa harap niya. Masama ang timpla ng emperador. Bakit nandito kayong dalawa? Inalam niyo ba ang schedule ko para sa dyaing harangan ang dadaanan ko? Nang makita ni Ning ang dalawa, napaisip siya. Mabuti na rin ito. Siguradong hindi na magtatagal dito ang kamahalan. Hindi kasi mapapanatag ang loob ko kapag nanatili siya rito. Basag naman ni concubine Hua sa katahimikan. May importante raw siyang sasabihin. Nagpaawa effect pa ang lola niyo. Mukhang ayaw magsalita habang nakaluhod sa sahig. Pero malamig pa sa yelo ang pagtanggi ng emperador na patayuin sila. Hindi nagpatinag si Hua. 3 taon na ang nakararaan. Sinabi ng manghuhula ng palasyo na isang masamang pangitain si concubine Ning at ang anak niya sa kinabukasan ng bayan. Kapag pinalaya niyo siya sa Cold Palace, hindi ba kayo natatakot na mag-aklas ang mga opisyal? Hindi pinalampas ng emperador ang panghahamon niya. Ang lakas ng loob mo! Sino ka para diktahan ako sa trabaho ko? Nanginig sa takot si Hua at napasubsob sa sahig para humingi ng tawad. Napaupo si Chacha habang takip ang mga tenga. Naalala niyang binigyan siya ng chicha ng babaeng to dati. Pero heto na naman si Papa at nagsisisigaw. Mautak naman si concubine Shu at nanahimik na lang sa gilid. Wala siyang pake kung sino ang bumagsak. Biglang bumaba si Chacha at matapang na humarang sa harap ni concubine Hua. Huwag niyo po siyang pagalitan. Huwag po. Pakiusap niya sa emperador. Binigyan niya si Chacha ng snacks. Huwag niyo po siya awayin. Tinitigan ni concubine Hua ang inosenteng bata. Pinagtatanggol ba ako ng paslit na to dahil lang sa pagkain? Pero kahit pa mahal siya ng kamahalan, pakikinggan ba talaga siya ng isang batang bulol pa magsalita? Laking gulat niya nang patayuin sila ng emperador. Hindi makapaniwala si concubine Hua. Nakinig talaga ang kamahalan sa batang to. Mukhang hindi ko na dapat panghayaang mabuhay ang paslit na ito. Muntik na siyang mapugutan, pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na siya sa kalbaryo. Ang utos ng mahal na emperador. Mangisda silang dalawa sa lawa ng palasyo. Halos malaglag ang panga ni Hua sa narinig niyang parusa. Dahil takot na magbago ang ihip ng hangin at bawiin ng emperador ang utos, hinila na agad siya ni Shu. Pagdating sa pampang, halos umusop ang ilong ni Hua sa inis habang sinisisi ang kasama sa kamalasan nila. Rinding-rindi na sa pagngasngas ni Shu, pinalayas ito ni Hua at inutusang mag-isip ng paraan
para suyuin ulit ang emperador. Ayaw niyang mabulok habang buhay sa Cold Palace. Ang malas nga naman, bukod sa wala na siyang nahuli, napatid pa siya sa batong aksidenteng nasipa ni Shu. Nawalan siya ng balanse at bagsak siya sa tubig. Ang masaklap, hindi siya marunong lumangoy. Parehong di marunong lumangoy ang dalawang eunuch, kaya nagpanik lang sila sa gilid. Bigla na lang tumalon si Prinsesa Chacha at buong lakas na tinulak si Hua papunta sa mababaw na parte. Hilong-talilong si Hua. Ano tong tumutulak sa likod ko? Salamat sa langit. Nakakapit siya sa pampang at nakaahon. Nagkukumahog ang mga eunuch para tignan ang lagay niya. Sasabog na sana siya sa galit nang makarinig siya ng halahak mula sa tubig. Sinabi ng eunuch na si Prinsesa Chacha ang sumagip sa kanya. Sakto namang umahon ang bata. Hawak ang isang dambuhalang isda at tuwang-tuwang umakyat sa pampang. Nanlaki ang mata ni Hua habang nakatitig sa kanya. Yung paslit na yon, iniligtas ang buhay ko. Agad binalot ni Sheng Chao ng tuwalya si Chacha. Aalis na sana sila dahil baka gamitin pa ito ni Hua bilang rason para gumawa ng eksena. Pero sumigaw si Hua. Teka lang. Giit niya, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Kaya ipapaluto niya sa pinakamagaling na chef ng palasyo ang isda bilang pasasalamat kay Chacha sa pagsagip sa kanya. Nagtaka si Chacha at napakamot ng ulo. Utang na loob? Ano yon? Mabilis na nagpaliwanag si Shang Chao. Ibig sabihin, mahal na prinsesa, gusto kang ilibre ni Ginang Juan ng masarap na pagkain. Kuminang ang mata ng bata pagkarinig ng salitang pagkain. Gusto ko yan! Kakain ako! Masigla niyang sigaw habang nakataas ang mga kamay sa tuwa. Habang pinagmamasdan ng cute na bata, napaisip si Hua. Kaya pala baliw na baliw ang emperador sa batang to. Sobrang adorable. Kaso biglang humirit si Chacha. Pero naniga si Hua. Pero ano? Matapang na sagot ni Chacha. Kulang ang isang isda. Bago pa makapagsalita ang mga matatanda, bumalik na ang bata sa may tubig. Bago siya tumalong ulit, lumingon muna siya at nag-anunsyo. Huhuli pa si Chacha ng marami. Wala pang ilang sandali, may huli na naman siyang malaki. Napangiti si Hua sa isip niya. May ibubuga rin pala ang batang to. Dala na ni Shang Chao ang tuwalya. Pero inagaw ito ni Hua mula sa kanya. Ako na, sabi niya na may halong hiya. Habang pinupunasan si Chacha, malambing niyang sinabi. Magpatuyo ka at baka sipunin ka pa. Gulat na gulat ang mga eunuch at si Shang Chao sa inasal niya. Hinawakan ni Hua ang kamay ni Chacha at sabay silang naglakad pabalik sa Cold Palace. Habang sa Tongan Palace naman, ibinalita ni Li Yu sa emperador na bumalik na si Consort Hua sa Cold Palace kasama si Prinsesa Chacha. Biglang napatayo ang emperador. Pumunta tayo sa Cold Palace. Na yun din. Gusto kong makita kung anong binabalak ni Consort Hua. Pagdating sa pinto, narinig niya ang boses ni Hua mula sa loob. Lakasan mo ang palo! Huwag kang mag-alinlangan! Padabog na binuksan ng emperador ang pinto at bumulaga sa kanya si Hua, kasama si Chacha. Ang lakas ng loob mo! Sigaw niya. Bitawan mo ang anak ko! Tuwang-tuwa si Chacha nang makita ang ama at naglambing sa binti nito. Pero binuhat siya ng emperador para inspeksyonin. Nang masigurong walang galos ang bata, doon lang siya nakahinga ng maluwag at ibinaba ito sa halos matumba sa hilo ang bata. Papa, umiikot po ang paningin ni Cha. Agad siyang sinalo ng emperador at matalim na tinitigan si Hua. Ano ang ginawa niya sa'yo? Hayaan mo, ako ang bahala sa kanya. Tinuro lang ng paslit ang apoy at masayang sinabi. Hehe, yung isda po kasi. Hindi makapaniwala si Hua na ganon kasama ang tingin sa kanya ng hari. Magpapaliwanag sana siya nang bigla siyang sigawan. Manahimik ka! Napikom agad ang bibig ni Hua sa takot. Mabilis na sumingit si Liu. Ang mahal na prinsesa po ang tanging yaman at tanggal ng kamahalan.